Hi guys! Welcome back for another vlog. So, ang review na ito will be my last content dito sa White Lotus Hotel kasi ito yung about my stay and my review on my experience. So yan, tinapos ko lang kasi yung aking review doon sa tawag dito, Noodle House kasi nga kailangan ko siya matapos and syempre para hindi makalimutan na may closure yung aking content dahil merong mga content na hindi ko na-publish dahil wala nga siyang closure and yung iba kasi na-delete ko din. So iwas-iwas tayo sa ganyan para makompleto naman siya. So patayin ko muna yung aking light kasi may light itong kanina kasi para hindi ako masyadong dark dahil medyo umitim tayo. And kasi magbe-breakfast muna ako, then after sasabihin ko yung review ko sa hotel and based on my experience kung ano yung masasabi ko, kung ma-recommend ko ba yung hotel na ito. Kung balak mo magstay dito, kung bibisit ka ng Saigon or Ho Chi Minh City. So magpe-prepare lang tayo at mag-aayos lang ako ng aking gamit kasi nung pag-alis ko ng Philippines kahapon, basta nilagay ko na lang sa luggage lahat. Nakalimutan ko mag-separate ng aking mga damit na gagamitin dito sa Ho Chi Minh. Kaya naman, yun siya nagkalat dun sa likod. So mag-aayos muna ako and bababa ako for breakfast. So see you later. A few moments later. So yan na guys. Papunta na ako ng breakfast dahil natapos ko nang i-arrange yung aking gamit sa luggage pero mamaya ko pa yan isasara. So mag-breakfast muna tayo. So ito yung morning looks after ng park visit. Take a background. So some of my friends, there's one hotel in Thailand. Someone found it. I posted it. Okay. Milk coffee with ice. No, it's okay. Okay. Enough. Thank you. With ice? Yes. No. My throat problem. So yan, ako'y paakyat na. So andito na pala ako. So after ng masarap na breakfast, it's time to do the review para sa aking stay experience dito sa White Lotus Hotel Saigon. So bakit nga ba pinili ko to stay here sa Ho Chi Minh City? So ito yung mga reasons. Una, ang White Lotus Hotel is located within the heart of Ho Chi Minh City and with a distance of 7 kilometers mula sa Tan Son Nhat International Airport. So malapit lang talaga siya dito. It's around 20 to 30 minutes lang na travel, depende sa traffic. Pero kung walang traffic, baka mas maaga pa doon ang arrival mo mula doon sa airport papunta dito. So kahapon kasi late ako na dumating dahil nga traffic and doon ako nagkaroon ng slight headache dahil medyo locked in ang aking tulog sa flight and yung flight ko kasi is madaling araw mula sa Manila. So next is ang location ng hotel is around nearby mga popular landmarks and attractions dito sa Ho Chi Minh City. So ito yung mga list. So una is A.O. Show Loon Production which is 310 meters. Meron pa palang isa. Saigon Opera House or the Ho Chi Minh Municipal Theater which is around less than 300 meters mula dito. And it's around 2 streets lang mula sa White Lotus Hotel yung distance. So nandun ako kanina early morning na daanan ko siya.
Next is Ho Chi Minh Squares, which is 600 meters mula dito. Bitexco Financial Tower, which is 700 meters mula dito sa hotel din. Andun ako kahapon. Nag-check ako doon and nakarating na ako. Nandun sa 49th floor ang kanyang view deck. Saigon Notre Dame Cathedral, which is 750 meters mula dito. Nandito siya sa side na to kasi ito yung papunta ng theater din at same side yung Notre Dame Cathedral. Central Post Office, which is 880 meter mula lang dito. Bentham Market, which is 900 meter mula dito. The Independence Palace, which is 1.1 kilometer mula dito. So magkakalapit lang daw itong mga to. Hindi ko lang siya nalibot nung time na pumunta ako doon kasi pumunta ako sa side na yan. And hindi ko kasi siya masyadong pinuntahan dahil early morning nga din. And kahapon dapat puntahan ko kaya lang medyo masakit ang ating ulo kaya nagpahinga na lang. War Remnants Museum, which is 1.4 kilometers mula dito. And malayo itong Cuchi Tunnel, which is almost 50 kilometers mula dito. So yun. Pwede mo kasing malakad yung mga near tourist attraction mula dito sa hotel. So once na nakarating ka dun sa isa, malapit ka na dun sa next. Yun lang yung kagandahan doon. So kanina kasi, akala ko kasi, yung Google Map din kasi minsan nagbibigay ng wrong location. So sabi ko mag-walk ako mula dun sa Saigon Municipal Theater. Iba yung binigay ng Google Map. So minsan, check mo din. Kasi nung nagtanong ako dun sa tao na marunong mag-English, sabi nga dun sa kabilang street lang yung hotel. And another one is, nagstay ako dito kasi nga, yun, yung staff is very attentive at saka mababait sila. Kanina nga sa breakfast, in-offeran pa ako, gusto ko para ng iced coffee, kaya lang bawal dahil yung throat natin baka magkaubo na naman, magka-allergy. So, iiwasan ko yan kasi nandito tayo sa tour at baka mawalan tayo ng boses, mahirapan maggawa ng video dahil ano namang video magagawa ko kung wala akong voice. Ayun yun. Kaya more on warm and hot water ang iniinom ko ngayon. Another thing is that positively maganda ang weather ng Ho Chi Minh City ngayon pagpunta ko. Early morning, malamig, naka-jacket lahat. So nagrarant pa nga ako sa rider, sa driver ng bike na motorbike na aking binook for Grab. Then isa pa is the foods in Ho Chi Minh City, especially dito sa hotel, masarap ang food nila. And yung breakfast is, yung noodles, yung egg is done in live cooking. So, meron silang mini, para siyang giridon trolley na type sa French service. Niluluto nila doon kung ano yung gusto mo na pagkaluto sa egg. Meron lang silang pinupost na menu type na isang placard, mga ganito kalaki yun. Ganyan. Doon ka lang magsiselect. Meron 3 klase ng luto ng egg at saka meron ding type ng noodles kung ano yung available of the noodles of the day. So kagahapon is like instant noodles. Kanina is like rice noodles kasi white type siya. Pero masarap. Iba talaga ang Vietnamese food pala. Iba compare sa Thailand food. So yun yan. Another reason is that malapit ito sa Riverside, Saigon. So, Riverside, Saigon is nasya sa part. Dito yung nandun siya sa side na to. Yung Riverside. Andun kasi yung Indochina Cruise, which is yung cruise na nagre-river cruise kapag every night. So, night kasi yun, hindi daw daytime. Nandito rin yung bay, parang mini bay niya na pwede kang makakita ng mga yacht. Andun yung merong malaking bridge dito. So, overlooking yan lahat doon sa Bitexco Financial Tower. So, yun yung isa sa mga very good reasons. Yung breakfast nila, nakalimutan ko magtanong. Ang alam ko is 7 to 9 or 6 to 9. So, lagay ko na lang dito yung exactly na hour. So, every morning yan. And close yan after ng breakfast. Mag-open lang daw yun every breakfast time lang. So, yun yan. Meron kang ma-order na menu by room service for mga basic food lang daw yun. So ano yung mga advice ko kung balak mo magstay dito sa White Lotus Hotel Saigon? Una is be ready to bring 2-pin input na adapter at saka 3-pin output. Kasi gumagamit ako ng 3-pin pero 2-pin pala ang plug nila dito.
which is normal sa Southeast Asian countries na 2 pin lang talaga ang plug. Sinasabi ko lang yan kasi baka ikaw ay magstay dito, ang 3 pin ang gamit mo, and magrarant ka pagdating mo dito. So sinasabi ko na yan dito sa video. Kagaya dun sa Thailand din, sinabi ko rin yan kasi nga 2 pin lang ang plug nila. Pero kung 2 pin lang ang plug mo, which is okay na, walang problema. Kasi ang plugging type nila dito is universal plug type na 2 pin nga lang. So pwede yung round, pwede yung square, and pwede yung normal pin. So yun yung aking review overall. Kung i-recommend ko ba ito, kung meron akong friend or family member or relatives, or kung ikaw ba na nanonood, ma-recommend ko ba ang hotel na to as a very good property to stay kung bibisita ka dito sa Ho Chi Minh City? Of course, yes. It's more than 100%. So, bakit? Kasi andun yung reason. Malapit sa airport, malapit sa most popular landmarks and tourist attractions. Merong mga restaurants sa labas kung sakaling gusto mo mag-dine-in. Meron din mga street foods na malapit. Malapit sa river cruise kung gusto mong pumunta doon. Hindi ka mahihirapan. Ang additional comments lang or additional informations is that kapag pumunta ka dito sa Ho Chi Minh City, be sure na alam mo kung paano yung mobility kung wala kang tour guide. Kasi ako wala akong tour guide, ako lang ang nagdi-discover ng mga places. Kasi yun ang mahirap nga kapag ikaw ang nag-discover at wala kang tour guide dahil maaaring makatipid ka sa cost pero pwede ring malakihan ka ng gastos kung hindi mo alam i-adjust yung pwede mong gawin. Gaya ko, hindi ako nagbubook ng per meter, nagbubook ako via Grab kasi via Grab fix na siya, and kung kaya mo naman lakarin yung distance by distance, it's much better to walk. At least exercise din yun. And malapit lang naman kasi. So yun yung advice ko dyan. Ang pinaka best way kung ikaw lang mag-isa, book via Grab bike. So motorbike yun. Kung dalawa kayo, pwede ka kasi mag +1. Kung marami kayo, Grab taxi of course. Kasi ako hindi ko talaga tinatry na mag-book ng mga metered taxi dahil mahirap yung ganun dahil pwede kang madaya kung hindi mo siya titignan. Hindi rin naman kasi pwede na tignan mo na ng tignan na naka-surveillance ka na lang din doon. So, meron ka rin dapat inisip na dapat mga itinerary na gagawin mo sa pag-visit mo ng Ho Chi Minh City. So, yun lang yung mga advice ko dyan. And thank you for watching this vlog. Please comment lang kung may mga additional questions ka or inquiry or mga clarification. Paki-like na rin and subscribe sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs, next visits, and mga hotel reviews. Bye!